May komento ang Duterte Senate slate kaugnay sa karumal-dumal na pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman kamakailan. Si MJ Mondihara, live mula Zamboanga, Sibugay. Magandang gabi, MJ. Ako itong ibig sabihin kung hindi politika. Magandang gabi mula dito sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Rain or shine ang kampanya o grand rally ng Duterte o ng Duterte Senator Boss dito sa Zamboanga Peninsula. At marami silang nakadaupang palad natin ng mga kababayan, pati na ang mga reklamo at tinaig na ating mga kababayan ay naipabot sa mga pambato ni former President Duterte. Nasa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang Duterte o ang 10 pambato sa pagkasenador ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. At kahit malayo sa Metro Manila ang Zamboanga Peninsula, ay pinarating ng mga residente dito ang pangamba nila sa tumataas na krimen sa bansa. Nauna ng sinisi ni PNP Chief Marbil ang social media na nagpapalaganap raw ng maling presyon kaugnay sa lumalalang krimen sa bansa. Naramdaman ko yung takot kasi sa time ni formerly President Duterte, mas secure yun. Iba sa panahon ngayon, sa panahon ni Marcos. Kasi laganap na yung mga krimen at saka yung mga adik. So kahit ang mga kabataan natin hindi secure. Nauna ng sinisi ni PNP Chief Marbil ang social media na nagpapalaganap raw ng maling impresyon kaugnay sa lumalalang krimen sa bansa. Pagmamalaki kasi ng PNP, bumaba raw ang crime statistics sa bansa sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Ano po ba? Mas tumaas ba nga eh? Bakit po nasabi sa Kasi yung panahon wala pa si Tatay Digong, talagang talamak ng ang droga, korupsyon at droga. Tapos pag nasa kay Tatay Digong, medyo we will lucky na kung yan, nasolve niya ang problem ng droga. Oo. Pero sir, bumaba. sabi daw ngayon ng PNP, bumaba naman daw ang crime rate at ang crime rate na mataas daw. Sa internet lang daw yun, hindi raw nararamdaman ng mga Pilipino. Bilang Pilipino, nararamdaman mo ba na mababa ang krimen? Hindi ko nararamdaman. Kasi makikita natin, okay? Mismo sa probinsya namin, sa Solo. Kamakailan lang ay pinatay ang Filipino-Chinese business tycoon na si Anson Ke, pati ang driver nito. Huling nakitang buhay ang dalawa noong March 29 habang paalis sa kanilang opisina sa Valenzuela City. Batay sa report, makailang beses umunong nagbayad ng ransom ang pamilya Ke sa mga kidnapper. Pero kahit nagbayad pa ng milyones, ay pinatay pa rin ang dalawang biktima. Ang kaso nakarating sa mga residente ng Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita at abogado na si Attorney Sarelito Torion, Pastor Apollo Sikibuloy wants that to be fully investigated because it is really a reflection of the kind of justice system that we have now. The law enforcement really needs to shape up because if this continues, then this reflects the kind of situation that we are in. pumalag naman ang malalaking business group sa pagkamatay ng negosyanteng si Ke. Sa isang strongly worded statement kamakailan, iginiit ng mga negosyante ang hustisya at reforma sa justice system ng Pilipinas. Mariing kinundinan ng business groups ang insidente at nanawagan sa gobyerno na ibalik ang peace and order sa bansa. Ito yung pangatlong kidnapping in the span of 5 weeks. So the government should really focus its resources on getting to the bottom of this very, very tragic development. Pinangangambahan ngayon ang pagbaba ng turismo at paglisa ng mga negosyo sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr. government. Lalo na't karumal-dumal ang pagpatay kay Ke na natagpo ang nakasilid sa sako ang katawan. Isang negosyanteng tahimik at ninegosyo sa ating sa pagkaganon at wala man lang malinaw na investigasyon, makikita mo ng kriminalidad parang wala nang masyadong nag-a-address. Pinabulaan na naman ng Duterte Senate slate ang datos ng PNP na bumababa ngayon ng krimen. Dahil sa kanilang pag-iikot ay balisang-balisa raw ngayon ang taong bayan sa pagbabalik ng mga sindikato ng iligal na droga at masasamang elemento sa Pilipinas. Saad naman ang kampo ni Senatoriable Pastor Apollo C. Kibuloy, Ba talaga ang nangyayari sa ground? Ewan ko saan galing yung survey nila na that the crime rate is going down. But the fact remains, the people feels that peace and order really is worsening in our country. So the PNP is being called upon to shape up. Attorney,
ipasurrender mo na yan. Franco, nagpapatuloy ngayon ang talumpati ng abogado at kinatawan ni Pastor Polo C. Kibuloy sa grand rally na ito ng Duterte na Senator Boss na si Atty. Israelito Torreon. Habang siya nag-i-speech, patuloy naman at lumalakas ang ulan. Pero tingnan mo naman sa ating likod, no? Patuloy ang interes ng ating mga kaubayan na makinig sa lahat ng mga talumpati at mga programa at mga panukalang isusulong. Tapos nakausap namin kanina yung mga taga dito at natanong kung sakali ba na ang alyansa ng Pilipinas o yung sa administration slate ay magsagawa dito ng grand rally din, sila ba atin? Sabi ng mga kababayan dito, hindi nila atin, iboboykot nila. Pero dito daw, itong Duterte senatorial candidates, kahit daw araw-araw, Franco, na mga kampanya dito sa Zamboanga Peninsula, patuloy nila susuportahan. Gikan diri sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Balik sa iyo, Franco. Ayan, sumilong ko na muna, MJ, at parang papalakas ang ulan dyan. Maraming salamat sa iyong live report.